We are starting in a few minutes. Start na kami, yung sikat, nandito na. At ngayong araw na to, sobrang blessed ako. Sobrang, ang tawag dito, yung parang, ayoko ma-intimidate. Ayokong mahiya. Ayokong ayokong kabahan. Pero, tuwan-tuwa ako na makakasama ka namin ngayon. Yes, mga kaibigan, it's our privilege at napakalaking bagay po na makausap at marinig niyo ang aking bisita ngayon, ang aking buddy, Marie Villa. Yay! Grabe. Yes! Ito ba kung paano nangyari to? Sige. So actually, hello everyone. Actually, kasama ko po si Sis Annie, no, sa aming Wow Retreat, no. She's one of our, like, really famous attendees, no. Grabe, so I texted her and I told her, uy, pwede ba kitang interviewin? Grabe, ako yung sinabihan na, hindi, ikaw na lang kaya mag-guest. And the first thing I said was, oh, hindi naman ako sikat. Pero sikat ako sa puso ng asawa ko. Dapat lang, no? Tapos yun, but then, yeah. Ikaw naman, si Miss Annie talaga. Alam mo, si Miss Buddy ay nakikita ko lang una sa Face Bellevue. At isa sa reason kung bakit, alam niyo yan, yung dinadahilan natin na meron tayong nakikitang someone, o may nakikita tayong tao na, ay, ang galing-galing ni Lord. Ay, nakaka-touch siya. Ginagamit siya ni Lord para para yung gracefulness, yung blessings. Nax! Nakita kita unang-unang napukaw aking atensyon sa'yo nung Barbie ka. Barbie na Barbie talaga. Wait, alam mo bang storya nun? Paano yan? Again, so si Principal Justin, yung aming creatives head, no? Sabi niya, Sis Buddy, pwede bang tumulong ka tomorrow? Oh, what will I do? Lagi naman kasi akong yes person. And then she said, I need a Barbie. Hala, wala na bang mas batang Barbie? Kasi kita ako ni Barbie. Ayun, so that's the secret of it, no? You always have to say yes. No? Oh, you always have, well, for me, kasi I always say yes. Lalo na kung kaya ko. At saka, para kay Lord, no? Para kay Lord talaga. So, yun lang. So, well, I don't know, no? So, yun lang ang lagi kong ginagawa, no? I just like say yes, and then, natawa ka ba nung nag-Barbie? Oo, tuwa ako. At amaze ako. Talaga? Si Lord lang yon, si Lord lang talaga. Kaya nga, ang title na episode natin ngayon ay Somebody's Voice. Somebody's Voice. Meron kang page na... I have my page on Somebody's Voice, and ang ganda rin ng kwento nito, sis. No, it all started noong 2020. Basta I was like, how are you, no, during pandemic? Kasi ako medyo, hindi ko alam na nagkaka-depression ako. Ako rin, ing-ing ako, ing-ing. Sabi ko, kaya ako napapunta sa radyo kasi sabi ko sa mayor, dadalhin niyo ako sa mental pag hindi niyo ako tinulungan, pag hindi mo ako binigyan ng gagawin. Sabi niya talaga, sabi ko, kailangan yung voice din. Tama, Kailangan magsalita ako na magsalita. Ay, grabe, hindi lang naman ikaw. Pero grabe, wait na, merong mamayang kwento tungkol sa namin. So yun lang talaga, I was doing my walking and then, I was like feeling bad for other people and I was telling them, kawawa naman yung mga artista, kawawa naman yung mga flight attendant, mga pilots. So wala silang ginagawa. Paano yun? Nag-shift sila ng trabaho, right? Tapos yung one time, I was like doing my walk and then sabi ko, paano na ako? Kasi I was asked to stop, no? Yes. Training people muna kasi nga pandemic and all. And I said, oh my God, ako na rin pala yun. Wala na akong ginagawa. And then I said, I just like prayed and then, Lord, please help me. If I am not training, what will I be? Who will I be? Tapos yung binigyan na niya ako ng
ng opportunity, no, to attend an international certification, training. Ayun, sunod-sunod na. So sabi ko, parang gawin na natin yung somebody's voice. So yun na. But, you're not comfortable ba in the having being open, kasi public figure ka na sis. Kasi ako hindi ako comfortable. Talaga. Pero nung naisip ko lang na, teka, I have a message to share. And meron naman akong, siguro naman meron akong kailangan sabihin naman na, meron akong okay na i-share, no? And it's about him naman. So, yun na, doon na lumakas sa loob ko. Ikaw ba? Oo, kailangan ako ang parang naging puhunan ko rito yung pag-share ko rin ng sarili ko, experiences, yung mga thoughts. At saka yung laugh mo. Yung tawa. Ayan. Sister, pakilala mo nga konti, kwento ka nga, tell us more, ano ka pa, sort of something para sa ating mga viewers and nakikinig sa atin. Well, I always say this, no, I'm a joyful servant of the Feast Alabang. Feast Alabang District, no, specifically for Feast Bellevue AM. Ako yung bully doon. Ako yung bully na nagsasabi, follow, no? Kasi yes naman tayo palagi kay Lord. But then, I am a bank trainer. I've been in the training business, no, in the training field for the longest time. Malalaman mo ninyong age. But you know what? To tell you, ikaw ba, proud ka sa age mo? Yes. Ako rin. Lately, yun na nagiging proud na ako sa age ko kasi I am blessed and grateful that I've reached that age, no? Pero hindi ko sasabihin dito. And then also, I'm a certified Jack Canfield Success Principal Trainer and a DDI certified trainer. And of course, like a loving wife of mine. I'm the only wife of ano ba? Harasser, bully, and basta yun, joyful servant of the Lord. No? Lagi lang tayo nagsaserve kayo. Ang sarap maging title na, no? Joyful servant of the Lord. Oo, kasi yun ang lagi sinasabi ni Brother Arun. Tsaka sis, di ba, ang sarap na meron kang, ikaw kasi ay ano tawag dito? Nagpa-podcast ka. Yes. Regular yon. Pwede Yes. promote dito yung page mo. Oh yeah, it's Somebody's Voice, no? I'll put it in the link later on. Yes. The Somebody's Voice, and you can find me in YouTube, no? Mamaya hanapin ang aking Pero would you believe, alam mo, sa issue ko yan, no? To all those mga influencers, no? Na ang feeling mo, ikaw marami kang followers, Alam mo, hindi ko inaano yun. Ay, oo, bakit? Kasi baka ma-frustrate ako eh. Oo. Tapos ma-stress ako, Oo. ma-pressure ako. Oo. Meron ako mga time na meron kami mga nagagawa din ng aking future daughter-in-law na nagba-viral siya. Tapos na-invite kami sa mga unang hirit, mga ganon-ganon. Ano ba yung inano namin? Parang 3 invitation na kay Ami Perez. Wow! Ano siya. Tapos sabi nila, Mami, karirin natin to. Yung gano'n. Mami, ayun natin, kasi andyan na yan. Sabi ko, na siya. Parang hindi ko siya masyado iniintindi. Correct. Before talaga ako, I was like into numbers. Kasi I work in a bank, no? So numbers talaga ako. But then I realized that if I focus on the number of subscribers, mapofrustrate ako. Yes. What I'm doing right now is focusing on who am I becoming, no, in the process of reaching my goals, no. Ang gusto ko lang naman is that to be able to share something, to be able to touch someone's lives, no. Kahit isa lang yan, na. Happy na ako. Yun na. Ay, alam mo ba, shinare ko nga yung isang ano mo eh, nakita mo. Ay, yung rice, no? Oo. Ay, grabe. Pero alam mo ba yung story, no? Mahaba kasi yan eh. Yung buong video niya nasa YouTube. Alam mo ba, after 2 weeks, no, sinabi ng son ko, I told my son, look at this, oh, the power of what's happening in the rice. You know what he said? Mommy, siguro kasi where you put it. Pag iba-ibahin natin, you know what? Iniba-iba ko siya. Ganun pa rin. Words are really powerful. Hindi, for example, sis, kunyari lang, relate natin sa company. Kunyari, lumipat ka ng ibang company. Tapos still, ang environment mo, the environment is good. Pero, the words that you receive, I hate you or I love you or dinededma ka, may effect yun. So, kahit maganda ang pwesto mo, environment mo, but then the words that you hear are not so good or good, affected ka. Very true naman. Kaya sinasabi ko I love you, Annie.
kaya ang caption ko nga doon, kaya lagi tayo mag-I love you, ha? Totoo. Kahit na sa atin, sa tao, bata ka, may edad ka, o kahit ano pa yan, pagka ang natatanggap ng mga words ay magaganda, marami nag-appreciate sa'yo, mas maganda yung Correct. yung outcome, no? Oo. And then of course, like, syempre, the power of words, dapat din honest ka. No, dapat rin honest. Ito nga, may napanood ako kanina sa Simon Sinek, sinabi niya kasi, will you be, di ba power of words, no? Will you be honest? So for example, umattend ka ng isang event, tapos yung friend mo, hindi talaga magaling. Alright, hindi talaga magaling. Yes. So, tatanungin ka, how was I? So, again, power of words. Ikaw, Miss Annie, will you be honest and tell the person, naku, sintonado ka? Or what will you tell the person? Kasi high na high siya. Sabi niya, how was it? Anong gagawin mo? Kasi ako talagang, talagang matapat ako. Pag pangit, sasabihin ko. Pero gagandahan ko na lang yung way. Yes, no? Parang pareho tayo, hindi tayo masyadong magaling kumanta. Pero hindi naman ako yung tipong, ito naman, napakakapal ng mukha naman ito. Dapat hindi mo ginawa yun. Mga gano'n. No? Pero, yun nga yun yung paraan natin para masabi natin yung mga ganun bagay na magiging honest tayo. Tama, kasi yun ang gusto natin, maging honest tayo and sincere, right? Pero may I share something? Yes. Sabi ni Simon Sinek, yes, be honest, no? You tell the person, hey, I appreciate your effort. Wow, I love the energy. Wow, I love that you were facing this challenge. Yun na muna. Kasi high siya. The following day, talagang mag-aaning pa natin yung araw. The following day, doon mo siya sabihan, hey, remember you asked me yesterday, how was your performance? Yeah? May I share something to you? Or may I be honest with you? Yes. Yun. Saka kung sabihin, alam mo, hindi ka pang kanta. Pwede ka doon sa banyo. Pero Miss Annie, di ba, naging honest ka naman nung tinanong ka, hey, I love the effort. Yes. Hey, I love, di ba, hindi yung the performance energy. niya. So, ganun pa rin. Kasi hoy na hoy. Kasi baka maging unfriend ka niya. Mahirap din maka-offend ng tao, di ba? Lalo na pagka, yun nga, high na high yung energy niya. Correct. Ikaw, sis, pagka meron mga ganong pagkakataon na ikaw ay yan, yung voices mo na naririnig namin. Meron ba mga instances na ano sila, yung nagkaroon sila ng misconception sa iyo? Oo, yung tipong naka-offend ka, yung tipong kinontra ka, binarabara ka, gano'n. Paano mo hinahandle yung mga gano'ng instances? Ina-unfriend ko. Hindi. Okay. Classic example, sis, na-witness mo ko during the WOW service, right? Yes. Hyper ba ako? Hindi. Lagi naman, ganun ang karakter mo ngayon. Okay lang. Yun talaga siya. Pero yun na, sis, alam mo, meron palang chances na merong mga taong hindi ma-appreciate o hindi maiintindihan your hyperness, your energy. So, minsan, there's just like one time, my energy is super high and then the person cannot take it. Yes. Alright? So, anong ginawa ko? Siyempre. Well, ang turo ni Brother Arun is that love them from a distance. Alright? So, kasi naman for our age, diba, you choose your battle. You choose the people that you're gonna be with, you choose the... So, again, you don't feel bad because not everyone will really like you or appreciate or understand what you're doing. Yes. You know, so piliin mo na lang yung mga tao makakaintindi sa'yo. And I always say, go back, why was I hyper? What was my energy? Was I offensive or something? Intindi mo rin kasi kawawa ka rin naman. Di ba lalo sa age ko, sensitive ako. Ako din. Kaya umayos kayo. Hindi. So anyway, so you choose your battle. And then you always say, go back, why was the energy high? Why were you like that? So kung ang ginagawa mo is service, then go. Right? Pero kung nandun ka lang para mang-offend ng tao, ay ibang storya nun. And then, you always say, go back to, again, the reason why you're doing it. Is it for the Lord? Is it for your company? Is it for something? And then, you talk to the person, kapatid, importante na kausapin mo yung tao and explain mo. Kasi communication is the key. And then, kung hindi ka pa rin niya naiintindihan, unfriend! Pero alam mo, mas maganda yung ganito nating karakter na bubbly tayo, na hyper tayo. Mas pag nakahawa tayo, mas
ang ganda ng impact. Ang ganda ng dating sa kanila. So, mas maganda na lang yun na positive ka. Kaya lang yun nga lang, minsan talaga meron ikaw ba, meron ka bang nare-receive na feedback na hindi ka nila type? Meron din. Oo, nung una nga ako dito, tawag nga nila sa akin, Impactita. Boses Impactita daw ako. Ayun, lalong dumami yung followers. Boses mangkukula, mga ganon. Oo, mapakels. Talaga naman ganon, di ba? Meron ka, sinasabi nila pag meron ka daw mga bashers, ibig sabihin sikat ka daw! Yeah! Pero siguro yun, you feel na lang. You choose na lang the people that you're gonna be with. Yun. Pero mas iniisip ko yung mas madaming yung nakaka-appreciate. Mas maming nagkakagusto ng ganong way natin, no? Mahirap yung pag-ano natin ng masayahin tayo. Bubbly tayo, napaka-ano no. Oo, for our age. Oo, bihira yun ngayon. Oo. At pagka nakapanghawa ka, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam nun. And then, ito Miss Annie to. Ito funny lang sa akin. Diba, parang, for example, meron ako nakikita you don't like me. Alam mo, sasabihin ko lang, it's okay, I like me. I like myself. So I don't care. Piliin mo yung mga taong totoo mong kaibigan na mamahalin ka kahit ano. Whether high ka, whether low ka, whether lokaret ka, or... Kaya ang prayer ko kay Lord is every time na, ayun, pagka ano, ang lagi ko sinasabi, yung joy na nasa puso ko, i-doblehin niya, na i-share ko, yung basta bigyan mo ako, Lord, ng joy na nanggagaling sa'yo na pwede kong i-share sa mga tao sa paligid ko. Yun nga. Sis, no, if I may share this, ikaw kasi, nung na-meet ka namin, grabe, kabog! Nung nag-sharing siya, may nanalo na. So, sobrang tuwang-tuwa kami. Kasi, sis, no, hindi tayo, for example, hindi naman tayo mga famous preachers, inspirational, chorba, no, speaker. But this is the, I think, no, the talent that God gave you. So, yun ang gamitin mo. Di ba, kanya-kanya tayo ng talent, kanya-kanya tayo ng gift. Alam mo, sis, nung ano natin na yon, nung retreat natin na yon, sabi ko, hindi ako magsasalita. Kahit ano, wala akong ilalabas. Parang magpapakaano ako dito, yung magpapakatahimik ako. Miski yung roommate ko, hindi niya nalaman na bungangera ako. Hindi niya nalaman yung ganto-ganto ko, no? Pero sabi ko nga, nung time na yun, sabi ko, si Lord, pagka nagkaroon ako ng chance, hindi nga ako nagtataas ng kamay. Oo, hindi ako, ano lang ako, sabi ko, pag binigyan ako ni Lord ng chance na i-express ko yung sarili ko na mag-share ako, siya na bahala. Natutuwa ako dito. Wala akong iniisip na, ay, tataas ako ng kamay, mag-ano ko, share ko to, hindi lang. So, sino nag-volunteer sa'yo? Yung aking mga ka-group, sabi nila, sis, ikaw naman, di ka nagsasalita. Ikaw naman, share ka na hanggang ganun sa akin. So, walang may alam na radio announcer ka, radio DJ ka? Oo, wala. Hindi masyado nilang alam, yung mga nakakilala lang ng una. Oo. Tapos, yung, di ba, yung sabi ko na, bless na bless ako, hindi ko alam kung sino sa inyong tatlong speaker ang i-follow ko, gagayahin ko. Ayun na, everything follows na. Lahat na nang maano sa akin. Hindi, kasi di ba, tayo pag nagsasalita tayo, iniisip natin kung ano yung sasabihin natin. Ako, nung time na yun, hindi ko iniisip. So, si Lord yun, no? Kaya sabi ko, i-share ko ba yung 29 years old? Wait! Wait, alam ba nila? Alam ba naman yung hindi naman? Dada lang, charot-charot lang. Gusto ko talaga malaman kung sino nanalo, sino ba nanalo. Pero sis, tayo ay mga servant, lalo ikaw, women servant of the Lord. Sino yung kino-consider mong, nilo-look up mo na nakapag-influence din sa'yo ng gusto para mag-serve ka ng ganyan? Katindi at dedicated ka ng gusto. Sino bang nag-influence sa akin? Well, definitely no, si Brother Bo. Yes. No, si Brother Bo talaga yun. Ever since, ako, Diyos ko, karin mo pa lang noon. Channel 13 ko pa lang siya napapanood. Pero, sino ba nag-inspire? Kasi I've been a church person since bata pa ako. No, sa Fatima, sa Mandaluyong. And yun talaga. Pero, yun, alam mo kung bakit ako nag-serve? Walang nagsabi sa akin na mag-serve. Kasi ever since na nagpunta ako ng Bellevue, pagpasok ko pa lang, isang tono pa lang, ching! Oh my God! Surrender na kagad ako!
iyak na ako. So may problema ako noon. That's why nag-serve ako. That's why I've been attending with my family. Tapos sinasabi talaga ng anak ko, Mom, it's only one note, iyak ka na. Tapos sinabi noon, naalala ko na ng worship leader na si Sis Lalaine Gog na, sinabi niya, raise your hand as a sign of, kasi I'm not like this person. Ganun lang ako. Tapos biglang yung sinabi, raise your hand as a sign of surrender. Oh my God! Kapatid, tumayo ata ako. Kasi grabe talaga. Grabe. And then, I've been crying because I had lots of problems doon. Sis, alam mo kung bakit ako nag-serve? Napagod ako sa kakaiyak. Talaga? Sabi ko, oh my God, ayoko na umiyak, Lord. Keep me busy. And then, nagkaroon ng announcement na kailangan ng servant. Sabi ko, Lord, ito na. Ayoko na umiyak. Pagiging busy ako, doon na ako nag-serve. So, yun na yun. Ay, ilang taon yun? Ilang taon na? Gano'n ka nakatagal nag-serve? Hoy, 7 years pa lang, ha? Oh, wait. 2017. Ay, okay. So, tama, 7 years. Nagaba ako, hindi marunong. Kaya naman ako HR. Alright. So, 2017 when I had a problem. Okay. Grabe. Yun na yun, sunod-sunod na. So, usually talaga, God will give you a problem, you know. Di naman, it's not that God will give you a problem. No, you will go through a problem and then that's the time that you will ask for His help. Sabi na aking Edita Cappadocia, masarap mag-serve kay Lord. Amen. No, masarap talaga. No? Masarap kasi, di ba, we've been busy, no? Ako kasi I'm an employee, you know, I've been working Mondays to Fridays. Sundays like really a time to give back to the Lord, no? Yung lahat. Alam mo, tinatanong ako ng mga tao eh, bakit ka nagsuserve? Alam mo, sagot ko, pambawas kasalanan. Hindi, sarap naman talaga. Oo, masarap mag-serve. Lalo na kasi, you need to be with people na pareho kayong nagsuserve, tapos lahat kayo work in progress, lahat kayo may pinagdadaanan. Pero pag talagang, kasi yun, alam, for me, that's like the time that you talk with the Lord. Yung mga songs, grabe talaga, grabe. Sis, anong pinaka-favorite mo na song na talagang umiyak ka? Alam mo, parang halos lahat ng song. Oo, lahat ng songs. No? Sabi nga sa akin ni Georgie, lagi na nang naiyak ito. Isang tono pa iyok no. Hindi, alam mo yung praise and worship song natin, parang tipong, yun yung paraan ni Lord para pasukin ka na ng gusto, no? Parang bang, hindi mo naman ako hindi ko sinasadya na, ay gusto ko umiyak, gusto kong umano, pero makikita ko na lang yung sarili ko, natulog na yung luha ko. Grabe, no? Talagang pag umiyak ka daw, feeling mo talaga, no, kinakausap ka niyo. Grabe. Ramdam na ramdam ko. Oo, at saka dapat di mang-ilaw, di ba? Tama na. Dapat di mang-ilaw para hindi nakikita na umiiyak ka. Kaya minsan may panahon na si Georgie din, aking best friend na si Georgie. Kilala niyo naman si Georgie, si Geraldine Makinay na pagka-time na magkahawak na lang kami, tumiiyak kami, tapos pagka bukas ng ilaw, mugang-mugang. Tapos pipicture ko, selfie muna tayo. Ang sarap naman. Ang sarap. At saka hindi mo dapat kinakaya yun. Amen. Dahil ang pag-surrender mo, ibig sabihin sa akin, pagka napapaiyak ako, sa praise and worship, sa mga talk ni Brother Arun, ibig sabihin parang sa akin, touch na touch ako. Ramdam na ramdam. Alam mo, so many times, no? Yung parang sa'yo yung message. Oo. Grabe, na parang, Lord, alam mo yung parang mapapatingin ka. Alam ba nito yun? Baka naman, binubulong mo. Diba? Pero si Lord daw yun, no? Kinakausap talaga ni Lord. Grabe talaga. Ay, naku, ang dami kong mga ganyan. Sis Ani, ang dami kong mga ganyang moment. Yes. Ganyang moment. Ito yung iyong Somebody's Voice YouTube channel. Ayan, mga kaibigan. Utang na loob. Paki-subscribe kayo dyan. Mag-subscribe kayo. At ang dami-dami niyong makikita at malalaman dyan. Oo, kasi it's all about, actually, talagang grabe. Ang bait lang talaga ni Lord, no? Again, it looks like I'm confident, but I'm not. Like ko na lang iniisip is that, meron kang message na isa-share. No? Pinagdasal ko to, so isa-share ko to. Kung hindi nyo type, edi swipe. Yung mga content mo doon, galing sa puso.
gaano mo katagal yung hinahanda? Meron ka bang tipong, for the content, hindi muna nyo ako makakausap for 2 days? Meron kang mga ganon-ganon? Meron akong, ang schedule ko yun ng pag-iisip. Alright, yung brain cells ko lumalabas talaga niyan. Is that like Saturday until Monday. Yes. Kasi dapat by Tuesday tapos ko na siya. Okay. Alright, tapos may schedule, tapos Wednesday dapat na-shoot ko na siya. Alright, so talagang, alam mo yung mga content ko, ang iniisip ko palagi, ang audience nun ako. Okay. Alright, this is something that I need. Yes. No, I need to be reminded again, and words are powerful. I need to remind myself that I need to decide. I have to decide what it is that I really want. That I need to be responsible to all. Ako yung audience. Yes. You know, yung gusto ko kasi mag-transform na ako. Mahirap kasi magbago, magmatanda na, di ba? I want to be transform talaga into a better me, a best version of myself. Laging ganon, laging ganon. Lagi kong iniisip, kapatid ito, kahapon sa ATC ako, oh my God, ang dami kong nakitang Christmas na mga decor. Sabi ko, oh my God, kasi 2 weeks na pala, September na. And sabi ko, oh my God, September na. So ano na yun? I want to imagine myself na December 31 na, 2024, and I was like really having a great time, and I was like, I will tell my family that this is like the best year of my life. So, anong kailangan kong gawin para masabi ko yun by December 31? Sis Ani, thank you. Kasi dream ko rin talaga na mag-guest din sa radio station. Thank you. Papadalan kita ng palabok. Pinapag ko yung wish ko. Di ba, ang dami lang ganun. So again, yung mga content ko, it's about me. You know, for someone who is like going through something na, paano ka magiging best version of yourself? Paano ka magkakaroon? Grabe, for our age, meron pa akong sariling goals, di ba? So dapat ng ganun, hindi ka dapat comfortable kung nasaan ka. Yeah. So yun. Sis, yun yung mga sinasabi mo doon. Syempre, ano mo yun, iniisip mo, hindi naman pwedeng katulad ko dito na kung ano na lang maisip ko, daldal lang ako ng daldal. Yung mga yon, may pinagkukuhanan ka, may pinaghuhugutan ka rin. Ay, dapat, may hugot talaga yun. May hugot talaga yun. Kasi hindi tayo pwedeng mag-serve kung exhausted tayo. Correct. Hindi tayo pwedeng magbigay ng forgiveness kung yung sarili natin, hindi natin na-forgive. Yes. You have to walk the talk talaga. So yun, ayun, katulad nga ng tanong ni Luisa, you have a lot of sacrifices kasi you need to walk the talk and everything. You know what? If you believe on something, alright, hindi siya magiging sacrifices. Kasi kung wino-walk mo nga di ba? You walk the talk. If it is a good principle, bakit ka mahihirapan? Wala kayo sa sacrifice. Kasi for example yun, di ba? You have to do self-care, right? You have to take care of yourself first before you can serve others, right? So, hindi mahirap yun. Siguro yung sacrifices as the influencer is yung time. So, for example, like thinking yung brain cells mo, making sure that yung investment sa gadget, time sa pagve-video, yun lang. Pero, sis, anong ko, ikaw, di ba, if you love what you do, hindi siya, di ba ganun daw yun, pag masaya sa ginagawa mo, pag gusto mo ginagawa mo, sometimes okay lang sa'yo, hindi ka bayaran, di ba? Pero hindi ka palabok. Bakit palabok? Totoo yun. Hindi talaga, oo. So, pero, siguro, again, akong audience, di ba? So, iniisip ko, I'm a work in progress. I'm not perfect. So, that is why we need to remind ourselves. I need to remind myself, oy, o diba, self-care. So, bakit ka magsaserve? Or yakala ko ba, words are powerful. In fairness, I am not a perfect person. Sorry. Hindi naman talaga ako perfect. Alam mo, saan ako nahihirapan sa words are powerful? Yung I love you, I hate you, I hate you. Hindi naman siya siguro nanon, pero totoo naman ito. Meron talaga admission. Sa kasambahay, ang hirap maging patient. Ang hirap, yung titimpi mo yung sarili mo, hindi ka magagalit yun. Pero I'm a work in progress. I always like tell myself, ngayon very good na ako. Yung pag maiinis na ako, kapatid, akit na lang ako sa taas. Pero dati, oh my gosh, ganun ako. Talaga naman, luhaan. Pagkatapos mo ako kausap. Pero ngayon, since may awareness na mahirap din talaga, nagtatrabaho rin naman yung tao. So ayun, I stop myself,
alam mo sabi ng boss ko, you pose, you pause, you pause, and then, akyat na ako. Yun. So, mahirap. Pero, yeah, pwede rin, mga walk the talk. Pero, kung you have to give yourself permission na to be human, na nagkakamali ka. So, yun lang. Basta dapat may awareness. At sasabihin mo na, hindi ko na ulitin to. Kasi, pag marami kang isipin, na gusto ko maging mabait na tao today, define mabait! Ang hirap So at least ikaw, will you be someone na more understanding? Kahit na lang. Will you be someone who will take care of yourself na healthy ka. Diba? Parang ganun. Kahit isa lang, masaya na ako nun. Alam mo ngayon, ang intention ko, ay nako, grabe. Ay nako, wag. Pinagdadaanan ako. Ayoko. Pag may pinagdadaanan ka, nahihirapan kang mag-serve sa iba, yung katulad nun, lagi mong, di ba, katulad nun sinasabi mo nga doon sa video na yun na you want to serve others. Pero pag may pinagdadaanan ka, paano ka nagsiserve? Alam mo, galing, Moy. Siguro younger me, pag may pinagdadaanan, papalayo ka. Ay, hindi, Lord, hindi ako magsaserve. Ganyan. Ganon. Pero siguro ang galing lang talaga ng Face Bellevue AM. Tinuruan kami talaga ni Brother Arlon Gogna na pag may problema ka, takbuhan yung problema. Huwag mong takbuhan yung problema. Tumakbo ka papunta kay Lord. Doon ka. Keep yourself busy. Dati talaga, pag may problema, hindi kami magsaserve. Ngayon, pag lalong may problema ka, ay, naku, serve ka. Automatic. Tapos, yun lang, bigay mo na lang kay Lord. Yun lang. Pero I hope that this is every time. This is always that I'm consistent. Pero so far, nagiging consistent ako. Pag may problema, lalo ako nagsaserve. Kasi dati, pag may problema, kung nag-away kami attorney, ay, punta ako agad Uniqlo. Punta ka agad ako mall. Ngayon, pag may problema ka, lalo kang nagdarasal na lang. At minibisikan mo ng Holy Spirit, ng Holy Water. Talaga, dapat naman yung ganun. Tapos, kasi yung iba, pag may problema lang, saka lang lumalapit kay Lord, nagsiserve kay Lord. Pero, pag masaya na, hindi dapat consistent tayo sa ganitong dapat consistent. Oo, kasi, again, siguro, Sis Annie, sanay ako na, alam ko na siguro, totoo ninanamnam ko, if there are so many things that I cannot control. Alam mo, bigay ko na lang kay Lord. Pag hindi mo kontrolado, bahala kayo dyan. O tapos sabihin ko na lang, dati, pag hindi ko kontrolado, pag meron inis ako na tao, lalabas ako ng bududal. Bahala ka dyan! Ako dati sulat. Ay, nagigilang ko sa'yo. Ganon. Ano ba siya? Pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Pero safe, di ba? Oo, pero ngayon, how I wish that I'm consistent, There are times talaga pinagdarasal ko na lang. At sinasabi ko, Lord, kunin mo na. Ako rin minsan ganyan. Bahala ka dyan. Hindi ka pa nilanggam ng bata ka. Grabe. Baka tao tayo. Yun naman lang. Yun naman dadaanin mo na lang sa pagka narinig ko meron akong galit na galit ako doon, tapos sinabi ko yon in front of my children, tatawa kami. Di ba, palit na ng tawanan yung masamang isipan mo, di ba? Nababalanse mo na yung mga bagay-bagay. Kaya kahit na medyo may bigat, pag meron tayong ganong positive na bahala ka dyan. Bolo ko. Di ka pa nilanggam ng bata ka. Basta ako, Lord, kunin mo na siya. Sinasabi ko nga dito sa radyo ko dati, lahat na nangaapi sa akin, namamatay agad. Kaya, tawanan. Pero hindi totoo yun, Wag naman, hindi naman totoo yun. Ay, si Sis Jeng, nandito. Yes, agrees. Yan, Sis Buddy, pag may problema, the more we serve,
And the more we pray. Oo, the more we pray. Kasi nga, yun mo. Pero yun nga, pero it comes with maturity, ah. Kasi dati talaga, pag magkakaaway kami, lalo ako hindi nagsaserve. Kaya lang sabi ko, wag na, pagdasal na lang natin. Pagdasal na lang natin. And isa ko siguro kasi sa akin, sacred talaga yung every Sunday. Every Sunday is family time and service. Sabi sis ng aking Lady Binisabit, ang ganda ng usapan, nakaka-uplift ng self-confidence. At saka ng spirit, no? Ayan, Ellen Chua. Sabi niya, curious lang po sa mga ses. Sis Buddy, Marie Bilia, kung gaano ka ka-hyper sa peace, ganun ka din sa house nyo. Eto! Marami nagtatanong sa akin yan. Alam mo, pagdating na pagkita niya sa akin, sis, pareho. Yung boses mo't yung tao mo, ganun din. Ikaw, ganyan ka rin sa bahay. Pwede ba sumugot yung asawa ko? Oo. Siguro kasi pag consistent ka. Ganun talaga. Kaya alam mo, one time, nung nawalan ako ng boses, tuwang-tuwa ang pamilya ko. At saka ito, diba, sabi, hyper talaga. Miss Pure Energy ang tawag. Body V, Pure Energy. Kasi, sa service also, hyper ako. Kasi diba, yun yung natural mo eh. Kaya lang kasi hindi ka maintindihan minsan ng iba. Yun yung sabi natin kanina. Automatic na, kung taga-prod ka, maintindihan mo ko. Talagang maririnig mo ako sa atin. Bilisan niyo. Ganon, hyper. Alam mo ba, sinabihan ko yung isa kong friend, sabi ko, I wish that I can be like you. That, yung, kunyari meron iuutos, bilisan mo, ngayon na. Ang lumanay. Oo, hindi kasi ako ganun. Kaya lang biglang na-realize ko na I am what I am. I am who I am right now. And siguro I've reached na being the bully, no, ng prod because of my hyperness. So, pero maganda lang, ang pinaka-gusto ko lang is merong awareness. Alam mo na, minsan yung hyperness mo hindi okay. So, at least merong awareness. Tapos ang sasabihin ko, anong gagawin ko? Ayun nga yung tinatanong ko kanina. Pagka, syempre, naka-ano-ano ka doon, no? Tapos yung mga, yung lahat naririnig yung sinasabi mo. Alam mo ba? Nakaka-stress, sa face value, nakakatawa. Sabihin ko, takbo! Alam ko, nalalaman ko na malakas yung boses ko. Kasi yung attendee, ay, hindi yung kayo gagawin mo. Kasi nakatapos yun. Pero yun nga, at least may awareness. Tama. Kaya ngayon, minsan pinipigilan ko rin. Kasi nga, mahirap din na yung stressful din. Kasi nga, joyful servant tayo, tapos merong mga pag-alert. Pero ano yan advantage mo yan. At saka, advantage ng face value yan. At hindi ko sabihin, ano pa, ano ba yun yung, ano ba tawag na yung term na yun na, treasure. Yung merong ang face na, diba tayong talent and treasure ang binibigay namin. So, talent ito! Yes! Pero yun nga, at least, Sis Annie, dapat merong awareness. Merong awareness. Alam mo, for my age, I'm never stingy when it comes to apologizing. Alam mo, tinext ko yung 3 bata. Yung Gen Z. Kung nanonood kayo, kilala nyo kung sino kayo. Sorry ako. Anyway, pasensya na. Alam nyo naman, sa service, gano'n. Maganda yun. Alam mo, siguro dumating ako sa age na hindi ako kuripot sa sorry. Kasi alam ko naman, nasaktan ko yung bata. Tapos sabihin ko, sorry na, next time ha. Umayos ka. Hoy, magandang attitude yan Merong ibang tao, hirap na hirap mag-sorry kahit na dapat na silang mag-sorry o mali talaga yung ginagawa nila. Mahirap kasi sis. Siguro sis sa pagpapalaki rin yan sa'yo ng parents mo. Siguro. At saka sa environment. Kasi merong mga iba na hindi okay yung environment nila nung bata sila, na kinalakihan nila. Swerte lang ako, blessed lang ako kasi I'm in a group of people na lang talaga para lang kay Lord. Pero sis, ito mahirap. Ako hyper ako ngayon, di ba? High na high ako pagdating sa service ng Sunday. Alam mo ang problema mo pagdating na sa Monday, sa office, hindi naman lahat pareho kayo ng line of thinking when it comes sa service, sa ganun. So, ang galing din. So, talagang namnam ko yung service ng Monday. Ang dami, punong-puno yan. Tuesday, nababawasan.
sarap na naman, sis, na. Yung Sunday, ayun, di ba sabi ko nga, from Monday to Friday to Saturday, yung bigay ka ng bigay. Bigay ka ng bigay, kung ano yung i-share mo, yung nag-iisip ka kung ano yung pwede mong sabihin maganda. Tapos pagdating ng Sunday, pinupuno ka naman, no? Oo. Yun yung parang may input, may output, no? Pambawas kasalanan nga, kapatid. Lagi ko sinasabi dito pag Friday, Sunday days of the Lord tayo, na lang tayo. At natutuwa ako sa sarili ko kasi nagagamit din ako para magano, no? Sarap natin nagagamit tayo. yung boses natin nagagamit, no? Kahit na bungangera. Grabe. Sabi ni Ellen Chua, thank you for your jolly and unwavering service to the Face family, sis Buddy. Amen. Amen. Si Lord lang talaga yon. Si Lord lang talaga yon. Kaya, ewan ko, alam mo kasi siguro ang thinking ko, habang kailangan ka pa, habang How do you keep energized? Ay! Pagka gano'n. Kape! Ano yung ginagawa mong mga bagay para masustain mo yung ganyan mong attitude, yung energy, yung outlook, yung mindset ba? May mga ganon. Well, one kape. Na siguro, I've been so blessed with so many things that happened to me. Nasa stage ako ng buhay ko na bigay mo na lang kay Lord. Again, pinasok sa atin to ng Feast family, no, na time, talent, and treasure. Binigyan ka ni Lord niyan. So, ibigay mo sa iba. Hindi yan para sa'yo, kaya ibigay mo yun sa iba. Kaya alam mo yung iba dito, naku, grabe, lupay-pay na. Pero talagang serve pa din. Kasi, sis, ewan ko, alam mo, nakakabata, pagkasama mo si Lord. Pero hindi ako ganun hindi pa ako yung super na religious na, mga alalinggog na, mga yung mga builders na yan. Alright, hindi ako pa ganong level. Pero ang natutuwa lang ako is that, again, this is me, yun lang, na bumabata ka kasi meron kang mga taong kasama na nakakaintindi sa'yo. Lahat kayo work in progress Lahat kayo makakasalanan pero nagsaserve pa rin kay Lord. Yun. Ayun ang masasarap na kasama. Oo. Diba? Oo. Masasarap na palibutan natin ang ating buhay ng mga ganitong klaseng mga tao. Yun. Kasi alam mo ito, kasi sinasabi niya, you are the average of the 5 people you spend the most time with. So kung meron kang lima kayo, ikaw yung average nun. So dapat kasama mo mga positive na people. Yes. Kasama mo yung mga masasayahin. Kasama mo yung lumalaban sa buhay. Yun, mga dapat ganun. Pero kung marami akong set of friends, meron akong intellectual friend, meron akong rich friend, meron akong geologs na friends, no? Pero kung kwentahin mo, alin ka ng most of your time nakasama? Sino ba yung doon mo ibibigay yung time mo at saka energy mo? Masarap kasama yung mga mayayaman. Ay, ito pa pala. Mga mayayaman. Bakit? Kasi na-inspire ko, gusto ko rin maging tulad nila. Tapos ito daw, kung ikaw yung grupo na, sa grupo mo na, ikaw yung pinaka matalino, okay lang yun. Pero dapat, kasi ikaw yung nagsashare ng knowledge. Pero dapat meron ka ring grupo na kasama na ikaw yung pinakabobo. Kasi para meron kang nakukuha sa kanila. Correct. Kasi can you just imagine kung ikaw lang palaging matalino, ikaw lang yung share ng share, ubusan ka. Maganda yung ikaw yung sama, no? Hindi naman yung mga kapatid, ako pa yung bobo. Pero sigat ko yan sa buhay. Oo. Pero kasi pag naging ikaw yung kasama mo na, ikaw yung pinakabobo, andun yung siyempre pagiging humble and hungry. Kasi, gusto kong matutunan to. Yun. So, sa mga friends ko na, ako yung pinaka-bobo, thank you. Ako ganyan, sis. Napag-usapan natin, no? Marami akong, yung sabi nga ng aking sister, meron ka dapat sort of friends na iba-iba ang papel mo sa na yon. Ako hindi pwedeng ako na lagi ang tagapagpatawa. Kailangan meron akong grupo na ako ay tatawa lang din ng tatawa lang din. Kasi pag laging sumama ako sa batch ko, sumama ako sa mga kababata ko, lagi ako na lang patawa ng patawa, ako lagi salita ng salita, hindi pwede. Pero meron ka libang set of friends na ikaw yung pinakamaganda. Siyempre. Marami. Dapat gano'n. Minsan medyo meron akong tipong nasasama ako sa mga tipong ang dami magaganda. Meron akong mga ganun na
puro puro mga sosyal, mga magagandahin, nagmamaganda. Pinipili ko, hindi ako lagi sumasama. Pag nasa mood lang ako. O kaya minsan papalate ako. Okay talaga. Sabi ni Ana Arquesa, full of life, full of laughter, full of love, full of learnings. Oy sis, kailangan mag-once a month ka dito sa akin. Ay, talaga? Malapit lang naman pala ang bahay mo dito. Oo, malapit lang. Sige. Para kay Lord. Yes! Lord. Yung sinasabi mo na you're a yes person para kay Lord, madali lang para sa iyo. Oh, well, siguro, I don't know Pero, I'm a yes person. Yes. Pero hindi rin kasi maganda rin. Minsan lagi nag-yes. Kasi, ewan ko sa mga tao na kakakilala sa akin, pag usually ini-invite ako, sinasabi ko kagad yes. Only to find out na hindi pala pwede. So, hindi rin maganda. You should be able to know when to say yes and when to say no. Pero pagdating kay Lord, hanggang kaya, why not? Pero kunyari sa work, dapat marunong ka rin magsabi ng no. Kasi para your yes has a deeper value. Kasi if you keep on saying yes to everything, ay mahirapan ka. Wala nang value yung no mo. Wala nang value yung lahat. So ako, minsan nagno-no ako. Nagno-no. Tapos sinasabi ko lang kasi I cannot give 100%. Pero ito, nasa stage ako ng buhay na pagkailangan ako, yes ako. Kasi habang buhay ka, habang needed ka pa. Kasi pag after, sis mo, yung ganda natin ito, di ba, mali mo, mawala na rin yan. So, gamitin pa habang kaya pa. Habang kaya. Ikaw, dumating ka na ba sa puntong yung meron kang fear of aging? Ay, oo! 55 ka pa lang? Oo, meron talaga. Alam mo, ngayon, in-accept ko na. In-accept ko na hindi na kaya ng siyensa. Yung mga melasma. Pero ako naniniwala kasi ako, yung outlook, no? Yung perspective mo sa buhay. Alam mo, yan ang sinasabi ng mga walang pera. Bakit? Pag yung perspective ng buhay, yung aura mo, kinukuha mo lang yan kay Lord, yun yung mga walang budget sa pesa. Pero kung magyayamanin ka, kay go ka. Pero yun, nasa stage ako talaga ng buhay ko na, okay lang yan. Kasi nga, wait, dumating ba sa buhay mo na, feeling mo, pareho lang naman yung makeup mo, pero ang pangit mo. Kasi may problema ka, di ba? Oo, meron ganun. Pero minsan, wala ka pa rin namang pera. Ganun pa rin yung itsura mo. Pero since okay yung status ng buhay mo, wala kang problema, ang ganda mo. Diba? Correct. Ano yan yung aura mo, no? Pag ang aura mo na kay Lord ka, ang ganda-ganda, hindi mo na kailangan ng facial. Vampire facial. Nadudugo mo ka. Diba? Sabi ko nga, diba? Sabi ni Brother Arun, pag dito ka kay Lord, lagi kang masaya. Pag kay Lord ka, lagi kang peaceful. Merong ganon. Pero hindi pala lahat ng oras, kasi again, tao lang naman tayo. Ay nako, kanina may moment ako na talagang, bading-bading bilya talaga. Pero yun lang, tatapikin ka, babatukan ka minsan, oy, umayos ka. Yun lang ang maganda kasi meron kang realization, may awareness, kasi balik ka lang ulit. Again, human lang tayo. Yes. Alam mo, sabi ng aking Renato Tanael, ang sarap niyong panoorin, masaya at may matututunan. Sabi ng aking sis nung in-invite ko siya, hindi ako famous. Sabi ko, ano ka ba? Ang dami-dami mong masishare. Ang sarap kaya mag-share na ang daming natutuwa, nasisiyahan at natatouch, di ba? Alam mo ba, kasi di ba ang daming, alam mo, one time I was having a hard time, yung sa Reels ko, sa YouTube ko, kasi hindi ko pa nare-reach talaga yung goal ko, na mataas na subscribers. But then, sinabi ni Brother Aruna, ang daming, sorry ang daming basura. Ang daming basura na makikita mo sa TikTok, sa Reels, dagdagan natin. Onti lang tayo na positive yung sinasabi, na tama yung sinasabi. Dagdagan na. Dapat meron mga influencers na mga gano'n. So sabi ko, sige, makikidagdag ako. Ako yung 0.0001. Pero alam mo, dumating din ako sa stage. Dumating ka ba sa stage yung, grabe naman. Buti naman yun, dumaan lang. Million na kagad ang views. Kawenta-wenta rin naman ang ginawa, no? Sabi ng friends ko, subukan mo maglaban na nakabra. Pero, proud.
ikaw, ako, proud ako na tayo na yung sinishare natin, yung ginagawa natin, hindi basura. No? Paminsan-minsan may basura din ako nagagawa. Pero lagi kong ini-instill yung makapagbigay ng good vibes. Kasi nga, yun ang binigay na talent ni Lord sa'yo. Yes. Diba? Yung tawang yan, unique yan, sa'yo lang yan. Sabi nila, have faith in God's plan for you. You are being prepared for what you're praying. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, it was reason. Isang araw malalaman mo na lang na ang sagot sa lahat ng bakit mo at isang araw masasagot din yung pinapanalangin mo. Pero alam mo, mahirap yan talaga. Pag nandoon ko sa situation na yun, hindi mo ma-appreciate. Ngayon, namin akong, not so good news na nalalaman. Alam mo, sinabi ko na lang, nagmamature na ako. Siguro naman dapat sa age ko. No? Anyway, sinabi ko na lang is that, Lord, hindi ko kontrolado to. Alright, tulungan mo na lang ako, nabigyan ako ng more patience and more understanding. Feeling ko, Lord, tinetest mo yung yung faith mo sa Kanya. Kasi ba, di mo type yun nangyayari. Tapos, alam mo na God will always give you what you want, no? In His time. So, tinetest ka ni Lord Sige nga, ganun ka ba ka-faithful? Ganun ka ba talaga naniniwala sa akin? So, sana pumasa ako sa test, no? Kasi minsan ang hirap ko yung magbigay ng tiwala kay Lord palagi. So, yun. Pero ito nakakatuwa lang. Siguro talaga feeling ko, kilala ako ni Lord Alam ni Lord, pag hindi niya binigay kagad yung gusto ko, maghaharakiri ako. Sabi ni Lord, itong matandang to. Pero ang galing. Ang galing lang talaga pag naging mas patient ka. And then lagi ako may holy water. Pag hindi ko type, Ikaw ba sis nasasabi mo, ako kasi, minsan pagka nagkukwentuhan kami, sasabihin ko, malakas ako kay Lord. Ikaw, nasasabi mo rin yan na sinasabi, well, kahit hindi ako malakas kay Lord, yun ang dinideclare ko. Malakas. Lahat, actually, di ba, para kang nanay, tatay, di ba? Gano'n naman si Lord, di ba? Para siyang tatay, na lahat yan mahal niya. Lahat yan. So ako sinasabi, kiniklaim ko na malakas ako kay Lord. And again, Lord yan Si Lord yan, lahat yan, gusto niya, lahat yan, mahal niya. So, so magtiwala lang. Mahirap. Kasi, ewan ko, ikaw, ako, yung anak ko, minsan pasaway and all, pero alam mo, mahal mo pa rin. So, para kang magulang, so si Lord parang magulang na mamahalin niya pa rin ang anak niya kahit anong mangyari, kahit pasaway. So, tayo lang, arte-arte tayo, no? Pero sana naiintindi. Kasi siya kita niya lahat Tayo, ito lang ang nakikita natin. Si Lord nakikita niya lahat. Nakikita niya lang chapter 1 nakikita ko lang chapter 1 ng buhay ko. Pero kita ni Lord hanggang dulo. Paano mo na-energize yung pagbabalanse ng oras, trabaho, pag-serve kay Lord, tapos pamilya, tapos ganyan ang outlook mo sa buhay? Ay, hindi ko kaya lahat to. Hindi ko talaga kaya lahat ito. Again, pinapasa Diyos mo, binibigay mo kay Lord lahat. And then, yun lang. Kasi lagi ko siguro, sorry siguro if you've met me, my younger years, hindi ako ganito. Hindi ako ganito. Hindi yung faith ko kay Lord, hindi. Ngayon siguro nasa stage ako ng buhay ko na, mapalapit na tayo, sis. Dapat mabait na tayo. Hindi mo masabi. Ako, iniisip ko rin yung lagi. Lalo na pagka meron mga nangangamatay na mas matanda pa ako. Parang sinasabi ko, konti na lang. Baka hindi natin malaman. Bukas makalawa tayo naman. Alam mo, totoo na yung pag gumigising ako. Ayoko i-declare dito. Pag gumigising ako, Lord, thank you, gising ako. Lord, thank you, today meron ako. Ganun na tayo. Sabi ko nga, hindi katulad ng bata, no? Yung masyado tayong wala akong pakialam kung madidisgrasya ka, mapapahama ka, wala tayong ganun. Pero ngayon, parang everyday, Lord, thank you, buhay pa ako. Lord, wala akong sakit, thank you. Ang gino-joke ko, diba ibang gigising, ay, Lord, thank you. Tapos titingnan yung asawa, Lord, ba? Pero hindi ako ganon. Happy ako. Yung iba, ay, buhay. Pero yun talagang dapat happy ka lang talaga. Pero again, going back, if you have met me, my younger years, hindi ako ganito. Ang galing lang talaga ni Lord, no? Na ginawa niya. Anong advice ang masasabi mo tungkol sa faith? Tungkol sa? Sa faith. Kasi ako, yung prinsipyo ko sa buhay para, at lagi nilang sinasabi sa akin, bakit ka ganyan masaya? Ako ang sinasabi ko,
Kasi hindi ako naghahanap ng wala sa akin. Kung ano yung meron, na-appreciate ko. Ikaw, anong advice naman sasabi mo kung bakit ka masaya? Kasi ang daming mga bagay na dapat maging masaya eh. Diba? Daming Buhay reason, ka. no? Ako, siyempre may asawa ko, may anak ako, happy na ako doon. You know? May signature bags ako. Materialistic na, no? Kaya kong kumain sa ganito. Ang daming mga bagay na dapat maging grateful ka. Tapos, kung di ko mamakuha yung bakong mga bagay na gustong-gusto ko, okay lang. I'll just focus. But for me to say this, ang grabe yung pinagdaanan ko, sis. Ang grabe talaga. Nag-mature na lang ako. Maniwala kasi hindi matured pa to. Ang dami kong pinagdaanan for me to be like this. No? Yun lang, lagi ako nagpo-focus sa life. Nagpo-focus ako sa being gratefulness. Marami akong hindi pa mga nakukuha na bagay. And in-accept ko kung ano ko. Kasi nainggit ako, yung ibang tao, uy, buti siya! Payat pa rin, uy, buti siya, tisay! Ang dami! Tapos buti siya, walang melasma. Oo, no? Pero na-accept ko lang, teka, this is me. This is who I am. I'm somebody, no? Accept mo na lang yun. And again, if you don't like me, it's okay. I like me. I like myself. Yun na lang. Tsaka mahal ako ni Lord. Feeling ko, ay, sis, nung hindi ko na, maganda naman yung message ko nun. Umiyak ako noon, may moment ako nung hindi ako na-promote. Iyak talaga ako noon, Crayola ako, nagwo-walk ako. Alam mo ba, talaga, with conviction, na feel ko, kinausap ako ni Lord. Sinabi niya sa puso ko na, you know what, buddy, I see you. Even though others, no, they don't see you, I see you. Oh! Ako nagjo-jogging! Umiiyak ako. So, importante sa akin, nakikita ako ni Lord. Nakikita ako ni Lord. Pero marami akong regret sa buhay. Yung sa mami ko, na sana may pera ako no, nailabas ko siya, daddy ko rin. You know, marami akong mga regret sa buhay. Pero tapos na yun eh. I'm always like looking forward to what's left of me, no? Ano yung look forward ko pa sa buhay ko? Gising ka ngayon, doon na, gamitin mo na. So yun. Ewan ko, nag-mature ako. Nanonood ba yung luma akong kasambahay? Kasi feeling ko kasi may bago akong kasambahay ngayon. Alam mo ba, bigla ko na lang nasabi, no, alam mo siguro kaya kami nag-away ng old kong kasambahay at nawala siya. Kasi sabi ni Lord, grabe buddy, nagiging masama ka ng tao. Maghiwalay na kayo. Halika, bibigyan kita ng bago kasambahay. At feeling ko sinabi ni Lord, umayos ka. So nagiging mas patient ako. So feeling mo lang talaga, mahal ka ni... okay, i-claim ko talaga, mahal ako ni Lord. Dapat i-claim natin parang at i-recognize yung in-claim natin na lahat ng dahilan na nangyayari sa buhay natin, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin kasi may dahilan si Lord. Oo. May mawawala sa'yo, dahil kahit na lungkot ka, na hindi ka niya na tinetext, hindi ka na niya tinatawagan. Okay lang, kasi baka mamaya may plano si Lord na... pero mahirap i-accept yan. Mahirap i-accept yung ganyang stage. Pero pagka gano'n ang mindset mo, madali na lang. Lord, bahala ka na. No? You have to say it. Even though you don't believe it, you have to say it. Ito, nagkasakit ako. No, naka-support po ako ngayon. Alam mo ba, tinanong ako ng tao, sakit pa rin, hindi ako makalakad pa rin. Alam mo, tinanong ako ng tao, kumusta ka na? You know what I said? I'm okay. Kahit hindi ako okay. When I started declaring that I am okay, naging okay ako. Kasi kung sasabihin mo, hindi pa ako okay, nagre-recover, magiging ganun ka. So sabihin mo ngayon, talaga I'm okay. So ganun talaga, dapat lagi mo dinedeclare good things already. ang dami-dami nilang isa pa, maganda. May sinabi yung husband ko. Sinabi ako ng friend ko, uy, pwede ka na kumuha ng PWD ID. Kasi nga may problema ka na, lumbar no? Sinabi ko sa husband ko, Dad, kuha ko ng PWD ID. Kasi meron na akong may disability ako. Alam mo sinabi niya, so gusto mo? Gusto mo maging PWD? Ayoko. So, huwag ka kumuha ng card. So, yun. Meron mga bagay-bagay na, oo nga, no? Huwag na lang. Sayang sa discount.
Pero yun, diba? kasi gusto mo ba? Gusto mo ba? So, hindi na. Kaya kayo, huwag kayo dyan kuha ng PWD kahit hindi naman, no? Baka maya gawin sa inyo ni Lord, gusto mo maging PWD, ha? Eto sa'yo. Ayoko. Sabi ni Ana, you are uniquely you, sis Buddy Marie Villa. Be beautiful you. Wow. Lahat tayo. The brad is good because of you. The body. Wow. Pero dito, sis, bago matapos, meron tayong iwanang aral ng buhay. Yung tipong last word na sasabihin mo sa mga viewers natin na mamayang gabi, bago sila matulog, sasabihin nila, ay tama si sis Buddy, di ba? Tapos, gagawin nila, no, sabi ni sis Buddy, gano'n. Ikaw, ano ang aral ng buhay na iwanan mo sa ating mga nanonood at nakikinig? That you are blessed. No matter what. No matter what you do, no matter what you think, no matter what you're going through, you are still blessed. Yes. Kasi mahal tayo ni Lord. Kahit isang magulang ka, di ba, lagi mo ibibigay ang best sa anak mo. Si Lord pa, no? So, you are always blessed. Yes. At tayo, kailangan lagi natin titignan yung sarili natin, yung iisipin natin yung sarili natin na magpagamit tayo kay Lord. Servant tayo ni Lord, di ba? Maging faithful tayo sa Kanya. Kasi kasabay nun, nag-grow din tayo into richer, beautiful. Lahat ng bagay na ginagawa natin to glorify God, walang mali. Talagang, sabi nga ni Brother Arun, di ba, you were given time, talent, and treasure. I-share mo yun. Yes. Time, talent, and treasure. Lahat yun bigay natin kay Lord. And lahat ng yun may balik sa atin na napakabuti, napakaganda, at napakasaya. Yes! Thank you so much! Bukas sa bakit, 7:01 na. Maraming po salamat mula sa pamunuan ng Binyang 87.9 FM Radio. Sa panguna ng aking station manager, Ate Marie Bonacqua, at ang kasama ko dito ang aking Brian Molina. Sabi ni Ana Marquisa, maganda, magpagamit tayo kay Lord. Glorify God in everything we do. Correct. Huwag kayo magpagamit sa ibang tao. Kay Lord kayo magpagamit. May habol pa, no? Ayan, maraming po salamat sa inyong lahat na kayo aming napasaya at kayo matutulog na may ngiti sa inyong mga labi at sobrang inspirasyon. At marami kayong natutunan mula sa aking Somebody's Voice, Sister Buddy Marie Villa. Yes! Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa Super Love Trip sa Radyo Binyang. Ang dami nilang na-bless! You're so blessed! Thank you for sharing it to people, the blessings that you have. Maraming salamat! Magkita-kita tayo muli bukas dito lang sa Super Love Trip sa Radyo Binyang with Annie Batumbakal and Somebody's Voice, Sister Buddy Marie Villa!